At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Hindi napigilan ni Senator Rodante Marcoleta ang pagbato ng matitinding salita laban sa baltikang mamamahayag na si Karen Davila. Ayon kay Marcoleta, tila naging tagapagtanggol umano si Davila ng administrasyon ni President Cotin ng Norte Jr. Sa halip na ilantad ang mga isyong bumabalot sa umano'y katiwalian ng pamahalaan, giit ni Marcoleta ang trabaho ng media ay magsiwalat ng katotohanan, hindi magtago ng baho. Dagdag pa ng kongresista, malinaw umanong may mga pagkakataong tinatalon o nilalambot ang mga tanong sa mga isyong may kinalaman sa anomalya sa pondo at proyekto ng gobyerno. Pinunto rin niya na nawawala ang balanse sa pagbabalita kapag mas nangingibabaw ang pagdepensa kaysa sa masusing pagbusisi. Hindi rin pinalampas ni Marcoleta ang pagbibigay diin na sa panahon ngayon, mahalaga ang pagiging matapang ng media sa pagharap sa katotohanan kahit sino pa ang masagasahan. Samantala, nanindigan naman si Davila na walang katotohanan ang akusasyon ni Marcoleta. Iginiit ng mamamahayag na nananatili siyang patas sa kanyang trabaho at lahat ng isyu ay dumadaan sa masusing beripikasyon bago ilabas sa publiko. Ayon pa sa kanya, bahagi ng responsableng pamamahayag ang pagtiyak ng may matibay na ebidensya bago maglabas ng mabibigat na pahayag laban sa sinuman kabilang ang Pangulo. Nagbunsod ang bangayan ng panibagong usapan sa publiko hinggil sa papel ng media sa pagbabantay sa gobyerno. Maraming netizens ang naglabas ng kani-kanilang opinyon. May mga pabor kay Marcoleta na naniniwalang lumalambot ang ilang media personalities at mayroon ding kumakampi kay Davila na naniniwalang isa siyang biktima ng political harassment. Sa huli, nananatiling hamon sa parehong panig ang magpatuloy sa paghahanap ng katotohanan at paninindigan sa harap ng kontrobersya. At yan nga ang mga balita ang ating pagkakatutuhan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Opo. Meron silang kasanayan. Yung May mga staff. direksyon ang kanilang bawat hakbang at gampanin na gagawin. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa television. Opo. Ha? Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Minsan, oh. Pero kahit kailan itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Oh, parang nahihinuha ako na. Kasi, kasi tinangka ako na ipatawag naman doon sa ABS-CBN hearing nung kanyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pag tatatanungin ka sa programa nila. Pero pag silang inimbita mo, Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? anchor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. O yan, yung mga yan. Oho. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mo may pagka-personal eh. Kasi kung ikaw anchor ka dyan, kailangan Opo. mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag anchor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, Opo. makikinabang ang tao dito eh. Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan. At kilalang kilala ka eh. Opo naman. Oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo. Oho. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng Siyempre iba po. yung kaalaman. Nagmumold dyan sa isipan ng tao. Ito Ngayon, po. pananagutan mo bilang anchor na huwag ka maging bias, ano? Ay, Kailangan objective ka. Para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. oho. Tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun eh. Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Oho. Kumbaga, public property ka na eh. Totoo po yun. Naniniwala sa'yo, nakikinig Public sa'yo ang figure tao. na yun eh. Tama. Kasi kung sino-sino lang halimbawa, biglang
gumawa ng programa si Saito. Di ba? Opo, oo. Palagay ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito eh. Mga 3 siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakitang ganyan, nakikita mo talagang May makakapag-influence. mga followers po talaga. May followers sila. Opo. Kaya kailangan maging objective ka o kaya ipakita mo na pwede kang maging independent-minded. Aha. Yun ang tungkulin mo. Sa ganung paraan, ang tao makikinabang. Opo. Pero halimbawa, kunwari si Nelson, congressman. Bakit naman si Nelson nilagay sa, Sa isang committee sa na Committee on Sports? Oho. Ano namang alam, mga ganon. Bakit mo, May side comment pa. bakit mo naman miminosin naman ang kakayanan? Ba't kilala mo ba si Nelson, si Congressman Nelson? Hindi mo ang kilala eh. Di ba? Maaaring kilala niya sa pangalan, pero yung katauhan at kakayahan niya, baka hindi niya alam. Ano? Tingnan mo yung balat ni Nelson. siguro- Hindi man maputi ka niya. Bakit nilagay mo sa sports? Okay sana, Sen, kung talagang tinitingnan lang yung qualification. Pero kung may mga nauna pang pangyayari, Oho. ang tanong ay, paano nanalo yung taong yan? Yun na nga eh. Oho. Sa umpisa pa lang, hindi mo na napakita na ikaw ay may kakayahang maging objective. Yung walang personalan, doon kakikilalanin ng tao eh. Opo. Doon nila makikita na meron silang pakikinabangan sa bahagi ng iyong palatuntunan. Pero antimano na ipakita mo na bias ka sa tao na yon, Pinipersonal mo na kagad. pinipersonal mo Oo, kagad, yan, oo. paano mo pa siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan Objektibo. ay Wala na. objective? Hindi na. Wala na yun. Wala sir. na eh. Opo. Oo. Ang problema ho doon, sir, gumagamit siya ng ibang tao. Baka iniisip niya, magsalita ng hindi maganda, yung ini-interview niya doon sa mga pinatutungkulan niya, Sen. May ganun eh. Leading questions. So, Mapapansin mo naman, Oho. yung anchor na yon kahit minsan, okay. Oho. di man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na eh. Oho. Siguro yung mga iba, 10 beses niya nang nakapanayam. Pero ako ni mismo. Ako nakikita ko, anino ko lang natatakot na yun eh. oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Oho. Pero dito sa ating palatuntunan, nakikita naman nila na gitna tayo. Ay, opo Pag naman. tumalakay tayo ng isang subject matter, wala tayong Magkabilang panig, sinisino. nilalatag natin. Opo. Hindi, wala tayong basta pinasasama lang. Pinakikita lang natin ang bawat punto para makita nila silang mamimili at the end of the day, Jen, Nelson. Opo. Ay sila yung Ang taong bayan, tama kayo. sila yung maaring magporma ng sariling opinion kung alin yung mas tama. Totoo. Yung ito o yung ganyan. Eh, yun naman talaga obligasyon ng media, no, son, di ba? Sa ating profesyon, ang trabaho natin maglatag ng magkabilang panig. Kaya nga, tuwan-tuwa ako at mabuti na sabi niyo yan eh. Opo. Naisip ko tuloy. Hindi ba ako'y nahirang nga sa Blue Ribbon Committee? Opo. Maraming nagsisay. Yung lang text na tinanggap ko Aba, yung sabi niya, Sen, congratulatory, yan talaga ang bagay. Napakarami ng gano'n, ano? Opo. Yan po ang inaasahan namin. Talagang palagay po namin marami pong talagang maitutuwid Oho. na mga ganapan, lalo na po yung mga katiwalian. Kami po yung masaya. Marami ito, Jen. Totoo po. Alam mo, ang aking problema ngayon kung paano ko sasagutin ang mga text messages. Oho. Nasagot ko na yung 400 kaninang madaling araw. Meron na naman 300 na dumating. Walang katapusan na pagsagot ng mga text messages. Kaya nga, tataka ko. Nabanggit ko. Kaya nga, tataka ko, bukod tangisan yung angkor na binabanggit mo, ang talagang hindi niya matanggap sa halip na tignan muna yung trabaho ninyo, performance ninyo. Kaya nga nung binanggit ni Nelson, natuwa ako, naalala ko tuloy. Wala silang pupuntahan ngayon eh. Okay. Dinahirang akong Blue Ribbon. Naalala mo yung 2 malapad na dyaryo. Opo. Oo. Tuwan-tuwa ako eh. Nung umagang gano'n, kasi yung mga dyaryo, nilalagay nila sa, meron kaming lamisita doon sa labas, doon nakalatag yun. Yung 2 dyaryo na yun, yun ang Opo. una kong makikita pag lumabas ako sa umaga. Akalain mo for the first time, Jen? Headline ako.
Nilagay po. Hindi ako makapaniwala, Jen. Siya, hindi totoo ito. Ako lang mag-isa natatawa ko. Akalain mo, hindi na rin nila nakuha na baligtarin ang mga pangyayari. O kaya, Hindi mo lamang bagitin ang pangalan niyo. hindi ba, hindi ba nung una tayo nagtatalo rito at pinag-uusapan kung kinakailangang sikilin nila yung katotohanan? Yung una natin pinag-uusapan. Ngayon, yung dalawang dyaryo, walang magawa tayo. Pati litrato ko dyan nandun. Wala. Alam mo ginawa ni Mrs. Jen? Opo. Dahil siguro pinag-uusapan din na ginupit niya yung buong yung buong at talagang nilagay niya sa kanyang Baka ipalaminate pa ni Ma'am Edna po. for the first time. Opo. At for the first time, ay ire-report kayo ni Mayan Corbera. Kasi hindi kayo nire-report nito. Ito ay reaction dun sa nagtanong Sen. Nagtanong kasi, bakit kasi si Senador Marcoleta ang nilalagay niyo dyan sa Blue Ribbon? First timer yan. First time na naka-neophyte. Neophyte yan eh. Bakit yan? Bakit? Katangian sapagkat ang kanilang gawa hindi kakaiba. Okay. Di ba kakaiba? At doon nga, kahit walang resolution doon I mean, moto proprio pa. moto proprio, Opo. pagka naisip ng chairman, sige, simulan ninyong mag-build up ng case dito sapagkat ito ay nabanggit ng Pangulo sa kanyang Sona kamakailan lang. Opo. Alam nga namang hindi tayo maging alerto sa mga bagay-bagay na Pangulo na mismo ang nakapansin. Opo. Napansin din naman ng mga iba. Kaya lang opisyal na binanggit ng Pangulo. Di ba? Tama po. At hindi lang binanggit. Tinakot pa sila, di ba? Yun na nga. Ano sabi? May mga pasaring pa ang Pangulo. Hindi pa saring, diniretso Ano sabi niya, Nelson? Mahiya naman kayo. Mahiya. Sino kinakausap niya, Jen? Yung mga mambabatas po na nasa... Di ba? Yung mga nasangkot sa... Akala ko yung mga Hindi, mambabatas. kaharap niya, di ba? Opo. Yung audience niya, mga mambabatas. Opo. At saka sinabi niya, kailangang masiyasat yan. Ay bakit nga naman hindi? Isip-isipin mo pagka ikaw ay binaha. Napakaraming mga propriedades mo, mga kasangkapan, lahat. Sira, nawala. Pati trabaho mo, pati mobility mo, lahat. Mag-aalala ka. Pati pagpasok ng mga anak mo kung paano. Bukod pa dun sa talagang malalagay sa bingit ng alanganin o maaring sa disgrasya pa ang buhay ng pamilya mo. Ito sa huli, Sen, ha? 30 mahigit na namatay, Sen. At mahigit Kaya nga, kulang-kulang sa pupang hindi nawawala. hindi nag-i-improve, kundi lalong lumulubha yung Nagiging worse. epekto. Palagay ko yung sinabi niyang mahiya naman kayo is an understatement. Ibig sabihin, dahil siguro nanggaling lang sa Pangulo, hindi lang siya makapagbigay ng mas matinding salita pa ron Kasi siyempre baka sabihin ng iba, dapat hindi siya gumamit na ganun, hindi na presidential yun Ganun ho ba? Di ba? Nako, oo. Kasi kung mayroon pang mas mabigat na salita doon, dapat yung sinabi mo, di ba? Yun na nga, Dapat yung, ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Ganun siguro. Mas matindi yun Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga, pati kontraktor kanya Pati ay, kontratista, opo. pati mga kontratista ay usigin natin. O ilang kaya yung kontratista na nandun sa harap ng kapulungan na yun din? Kasi Sa palagay mo lang. Kasi mga ibang kongresista kontratista din Ha? Di ba yung inimbestigahan nyo sa pati equipment nakalagay yung pangalan ng congressman? Ay, nagmamaang-maangan pa. Di ba? Isa yun. Di ba, malamang napakarami din mga kontratista Pero nandun yun, sa harap kahit na. na sisiw lang yun Ganun ho ba? Oo, marami. Kaya ngayon, kung talagang yan, ibibigyan natin ng kaseryosohan na hakbang, ay kinakailangan nating pasimulan siguro sa mga dokumento dyan. Pero kung ang pag-uusapan sa yung Blue Ribbon lang muna, lahat pa ng 24 kayo,
miyembro din ng Blue Ribbon Committee, Sen? Bukod pa doon sa mga sariling staff talaga ng Blue Ribbon? Hindi, tiningnan ko 17 lang ang miyembro. Meron palang hindi miyembro. Ayun. Tapos meron pupunta sa'yo. Sen, pwede bang maging vice chair ako ng ganito, ng committee mo? Opo. Siyempre, sasabihin mo, sige, siping ko. Baka naman gusto mo Tanong mong, eh. Okay, At saka siping ko nga. magparatang. Minsan, Pero kahit kailan, itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Parang nahihinuha ko na. Kasi, kasi tinangka ko na ipatawag. Nanon doon sa ABS-CBN hearing nung kanyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pag tatatanungin ka sa programa nila. Pero pag silang inimbita mo, Yung mga angkor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga angkor din nila? angkor ba yung tawag doon? Angkor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. Oh, yan, yung mga yan. Oho. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mong may pagka-personal Kasi kung ikaw angkor ka dyan, kailangan Opo. mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag angkor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, Opo. makikinabang ang tao dito Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan. At kilalang kilala ka Opo naman. Oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo. Oho. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng Siyempre iba po. yung kaalaman. Nagmumold dyan sa isipan ng tao. Ito Ngayon, po. pananagutan mo bilang angkor na huwag ka maging bias, ano? Ay, Kailangan objective ka para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. oho. Tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Oho. Kumbaga, public property ka na Totoo po yun. Naniniwala sa'yo, nakikinig Public sa'yo ang figure tao. na yun Tama. Kasi kung sino-sino lang halimbawa biglang gumawa ng programa si Saito. Di ba? Opo. Oo. Palagay ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito Mga 3 siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakitang ganyan, nakikita mo talagang May makakapag-influence mga followers po talaga. May followers sila. Opo. Kaya kailangan maging objective ka o kaya ipakita mo na pwede kang maging independent-minded. Oho. Yun ang tungkulin mo. Sa ganung paraan, ang tao makikinabang. Opo. Pero halimbawa, kunwari si Nelson, congressman. Bakit naman si Nelson nilagay sa Sa isang committee. sa Committee on Sports? Oho. Ano namang alam na mga ganon? Bakit mo May side comment pa. bakit mo naman miminosin naman ang kakayanan? Ba't kilala mo ba si Nelson, si Congressman Nelson? Hindi mo ang kilala Di ba? Maaaring kilala niya sa pangalan, pero yung katauhan at kakayahan niya, baka hindi niya alam. No? Tingnan mo yung balat ni Nelson. siguro. Hindi man maputi ka niya. Bakit nilagay mo sa sports? Okay sana, San, kung talagang tinitingnan lang yung qualification. Pero kung may mga nauna pang pangyayari, Oho. ang tanong ay, paano nanalo yung taong yan? Yun na nga Oho. Sa umpisa pa lang, hindi mo na napakita na ikaw ay may kakayahang maging objective. Yung walang personalan, doon ka kikilalanin ng tao Opo. Doon nila makikita na meron silang pakikinabangan sa bahagi ng iyong palatuntunan. Pero antimano na ipakita mo na bias ka sa tao na yon, Pinipersonal mo na kagad. pinipersonal mo Oo, kagad, yan, oo. paano mo pa siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan Objektibo na. ay Wala na. objective? Hindi na. Wala na yun. Wala sir. na Opo. Oo. Ang problema ho doon, sir, gumagamit siya ng ibang tao. Baka iniisip niya, magsalita ng hindi maganda, yung ini-interview niya, doon sa mga pinatutungkulan niya, Sen.
May ganun eh. Leading questions. Oh. O mapapansin mo naman, Oo. yung anchor na yon kahit minsan, Okay, oo. di man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na eh. Oho. Siguro yung mga iba 10 beses niya nang nakapanayam. Pero ako ni mismo, ako nakikita ko, anino ko lang natatakot na yun eh. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Aha. Pero dito sa ating palatuntunan, nakikita naman nila na gitna tayo. Ay, opo Pag naman. tumalakay tayo ng isang subject matter, wala tayong Magkabilang panig, sinisino. nilalatag natin. Opo, Hindi, oo. wala tayong basta pinasasama lang. Pinakikita lang natin ang bawat punto para makita na silang mamimili at the end of the day, Jen, Nelson, Opo, opo. ay sila yung Ang taong bayan, tama kayo. sila yung maaaring magporma ng sariling opinion kung alin yung mas tama. Totoo. Yung ito o yung ganyan. Eh, yun naman talaga obligasyon ng media, no, son, di ba? Sa ating profesyon, ang trabaho natin maglatag ng magkabilang panig. Kaya nga, tuwan-tuwa ako at mabuti na sabi niyo yan eh. Opo. Naisip ko tuloy, hindi ba ako nahirang nga sa Blue Ribbon Committee? Opo, opo. Maraming nagsisay. Yung lang text na tinanggap ko eh. Aba, yung Sabi niya, Sen, congratulatory, oh. yan talaga ang bagay. Napakarami ng gano'n, ano? Opo. Yan po ang inaasahan namin. Talagang palagay po namin marami pong talagang maitutuwid Oho. na mga ganapan, lalo na po yung mga katiwalian. Kami po yung masaya. Marami ito, Jen. Totoo po. Alam mo, ang aking problema ngayon kung paano ko sasagutin ang mga text messages. Oho. Nasagot ko na yung 400 kaninang madaling araw. Meron na naman 300 na dumating. Walang katapusan na pagsagot ng mga text messages. Kaya nga, tataka ko po. Nabanggit ko. Kaya nga, tataka ko, bukod tangisan yung angkor na binabanggit mo, ang talagang hindi niya matanggap sa halip na tignan muna yung trabaho ninyo, performance ninyo. Kaya nga nung binanggit ni Nelson, natuwa ako, naalala ko tuloy. Wala silang pupuntahan ngayon eh. Okay. E dinahirang akong Blue Ribbon. Naalala mo yung 2 malapad na dyaryo. Opo, oo. Tuwan-tuwa ako eh. Nung umagang gano'n, kasi yung mga dyaryo, nilalagay nila sa, meron kaming lamisita doon sa labas, doon nakalatag yun. Yung 2 dyaryo na yun, yun ang una kong makikita pag lumabas ako sa umaga. Akalain mo for the first time, Jen? Headline ako. Nilagay po. Hindi ako makapaniwala, Jen. Kasi hindi totoo ito. Ako lang mag-isa natatawa ko. Akalain mo, hindi na rin nila nakuha na baligtarin ang mga pangyayari. O kaya Hindi mo lamang bagitin ang pangalan niyo. hindi ba nung una tayo nagtatalo rito at pinag-uusapan kung kinakailangang sikilin nila yung katotohanan. Oho. Yung una natin pinag-uusapan. Ngayon, yung 2 dyaryo, walang magawa tayo. Pati litrato ko dyan nandun. Wala. Alam mo ginawa ni Mrs. Jen? Opo. Dahil siguro pinag-uusapan din na ginupit niya yung buong at talagang nilagay niya sa kanyang Baka ipalaminate pa ni Ma'am Edna po. for the first time. Opo. At for the first time, ay ire-report kayo ni Mayan Corbera. Kasi hindi kayo nire-report nito eh. Ito ay reaction dun sa nagtanong Sen Nagtanong kasi, bakit kasi si Senador Marcoleta ang nilalagay niyo dyan sa Blue Ribbon? First timer yan. First timer ka, neophyte, neophyte yan eh. Bakit yan? Bakit? Katangian sapagkat ang kanilang gawa hindi kakaiba. Okay. Di ba kakaiba? At doon nga, kahit walang resolution doon I mean, moto proprio pa. moto proprio, Opo. pagka naisip ng chairman, sige, simulan ninyong mag-build up ng case dito sapagkat ito ay nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA kamakailan lang. Opo. Alam nga namang hindi tayo maging alerto sa mga bagay-bagay na Pangulo na mismo ang nakapansin. Opo. Napansin din naman ng mga iba. Kaya lang opisyal na binanggit ng Pangulo. Di ba? Tama po. At hindi lang binanggit. Tinakot pa sila, di ba? Yun na nga. Ano Tsaka sabi? may mga pasaring pa ang Pangulo. Hindi pa saring, diniretso Ano sabi niya, Nelson? Mahiya naman kayo. Mahiya. Sino kinakausap niya, Jen? Yung mga mambabatas po,
Yung mambabatas. Di ba? Yung mga nasangkot sa... Akala ko yung mga Hindi, mambabatas. kaharap niya, di ba? Opo. Yung audience niya, mga mambabatas. Opo. At saka sinabi niya, kailangan masiyasat yan. Bakit nga naman hindi? Isip-isipin mo pagka ikaw ay binaha. Napakaraming mga propriedades mo, mga kasangkapan, lahat. Sira, nawala. Pati trabaho mo, pati mobility mo, lahat. Mag-aalala ka. Pati pagpasok ng mga anak mo kung paano. Bukod pa dun sa talagang malalagay sa bingit ng alanganin o maaaring sa disgrasya pa ang buhay ng pamilya mo. Ito sa huli, Sen, ha? 30 mahigit na namatay, Sen. At mahigit, Kaya nga, kulang-kulang sa pang hindi nawawala. hindi nag-i-improve, kundi lalong lumulubha yung Nagiging worse. epekto. Palagay ko yung sinabi niyang mahiya naman kayo is an understatement. Oo. Ibig sabihin, dahil siguro nanggaling lang sa Pangulo, hindi lang siya makapagbigay ng mas matinding salita pa ron eh. Oo. Kasi siyempre baka sabihin ng iba, dapat hindi siya gumamit na ganun, hindi na presidential yun eh. Ganun ho ba? Di ba? Nako, oo. Kasi kung meron pang mas mabigat na salita doon, dapat yung sinabi mo, di ba? Yun na nga, oo. Oo. Dapat yung, ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Ganun siguro. Mas matindi yun eh. Oho. Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga, pati kontraktor kanya Pati ay, kontratista, opo. Oo. pati mga kontratista ay usigin natin. Oho. O ilang kaya yung kontratista na nandun sa harap ng kapulungan na yun din? Kasi Sa palagay mo lang. Kasi mga ibang kongresista ko, kontratista din eh. Ha? Di ba yung investigahan nyo sa ano, pati equipment eh, nakalagay yung pangalan ng congressman? Ay, nagmamaang-maangan pa. Oo. Di ba? Oo, isa yun, isa yun. Oo. Eh di ba, ay, malamang napakarami din mga kontratista Pero nandun yun, sa harap kahit na. na gano'n, sisiw lang yun eh. Ganun ho ba? Oo, marami. Kaya ngayon, kung talagang yan, ibibigyan natin ng kaseryosohan na hakbang, ay kinakailangan nating pasimulan siguro sa mga dokumento dyan. Pero kung ang pag-uusapan sa inyo, yung Blue Ribbon lang muna, no? Lahat pa ng 24 kayo, miyembro din ng Blue Ribbon Committee, Sten? Bukod pa doon sa mga sariling staff talaga ng Blue Ribbon? Hindi, tiningnan ko 17 lang ang miyembro. Meron palang hindi miyembro. Ayun. Tapos merong pupunta sa'yo. Sen, pwede bang maging vice chair ako ng ganito, ng committee mo? Opo. Siyempre, sasabihin mo, sige, sipin ko. Oho. Baka naman gusto mo kung...